Counseling and Mentorship, Empowering Soldiers for Success. Pagpapayo at mentorship, pagbibigay kapangyarihan sa mga sundalo para sa tagumpay. Ang papel ng pinuno sa pagpapayo. Sa Philippine Army, ang pagpapayo ay hindi lamang isang pormalidad, isa itong makapangyarihang tool na ginagamit ng mga leader para bigyang kapangyarihan ang kanilang mga sundalo at i-unlock ang kanilang buong potensyal. Isipin ito bilang isang one-on-one na sesyon ng coaching, kung saan ginagabayan at sinusuportahan mo ang mga miyembro ng iyong koponan upang makamit ang kanilang mga personal at propesyonal na layunin. Pagpapayo, higit pa sa pagbibigay ng utos. Ang mabisang pagpapayo ay higit pa sa pagbibigay ng mga utos o pagwawasto ng mga pagkakamali. Ito ay isang two-way na pag-uusap na naglalayong tulungan ang mga sundalo na matukoy ang kanilang mga lakas, mapagtagumpayan ang kanilang mga kahinaan, at bumuo ng mga kasanayang kinakailangan upang umunlad sa militar. Ito ay tungkol sa pagbuo ng tiwala, pagpapaunlad ng bukas na komunikasyon, at pagbibigay ng kapangyarihan sa mga sundalo na angkinin ang kanilang pag-unlad. Bakit mahalaga ang pagpapayo, pagbuo ng mas malakas na puwersa? Sa modernong militar, ang pagpapayo ay mas mahalaga kaysa dati. Sa magkakaibang mga tauhan, komplikadong mga misyon, at patuloy na nagbabagong mga kapaligiran sa pagpapatakbo, ang epektibong komunikasyon at pagtuturo ay mahalaga para sa pagpapanatili ng pagkakaisa at kahandaan ng unit. Ang pinuno bilang tagapayo, karakter, kakayahan, at aksyon. Upang maging isang mabisang tagapayo, ang isang pinuno ay dapat magsama ng mga pangunahing halaga ng Philippine Army, karangalan, kagitingan, tungkulin, pagkakaisa, at pagmamahal sa bayan. Dapat din silang magkaroon ng teknikal na kaalaman, tactical na kasanayan, at interpersonal savvy upang gabayan ang kanilang mga sundalo tungo sa tagumpay. The importance of praise, recognizing and reinforcing success. Ang kahalagahan ng papuri, pagkilala at pagpapatibay ng tagumpay. Bagamat mahalaga ang nakabubuo na pagpuna, ang papuri ay parehong mahalaga. Ang pagkilala sa mga tagumpay ng isang sundalo, gaano man kaliit, ay maaaring magpalakas ng moral, magpapatibay ng positibong pag-uugali, at magbigay ng inspirasyon sa karagdagang pag-unlad. Ang isang simpleng, magaling, ay malaki ang maitutulong sa pagbuo ng kumpiyansa ng isang sundalo at pagpapaunlad ng isang positibong kultura ng unit. Pag-unlad ng sundalo, namumuhunan sa hinaharap. Sa panahon ng kapayapaan, ang pangunahing responsibilidad ng isang pinuno ay paunlarin ang kanilang mga sundalo, ihanda sila para sa hinaharap na mga hamon at mas malalaking responsibilidad. Ang pagpapayo ay may mahalagang papel sa prosesong ito. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga kalakasan, pagtugon sa mga kahinaan, at pagtatakda ng malinaw na mga layunin, matutulungan ng mga lider ang kanilang mga sundalo na maabot ang kanilang buong potensyal. Mga responsibilidad para sa pagpapayo, isang nakabahaging pangako. Ang pagpapayo ay hindi lamang responsibilidad ng mga nakatataas na opisyal, ito ay isang ibinahaging pangako sa buong chain of command. Mula sa mga pinuno ng pangkat hanggang sa mga commander ng kumpanya, ang bawat pinuno ay may tungkuling dapat gampanan sa paggabay at paggabay sa kanilang mga nasasakupan. Tandaan, ang pagpapayo ay hindi isang parusa, puhunan ito sa kinabukasan ng ating mga sundalo at sa lakas ng ating army. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa tungkulin ng tagapayo, hindi mo lamang ginagampanan ang iyong tungkulin bilang isang pinuno ngunit nag-aambag ka rin sa pagbuo ng isang mas may kakayahan, matatag, at epektibong puwersang panlaban. Fundamentals of Counseling, the Art of Listening, Responding, and Guiding. Mga batayan ng pagpapayo, ang sining ng pakikinig, pagtugon, at paggabay. Ang mabisang pagpapayo ay isang pundasyon ng pamumuno sa Philippine Army. Ito ay tungkol sa pagbibigay kapangyarihan sa mga sundalo na maabot ang kanilang buong potensyal, sa personal at propesyonal. Ngunit paano mo talaga gawin ito? Hatiin natin ang mga pangunahing kasanayan at diskarte na kailangan mong makabisado. Mga paraan sa pagpapayo, pagpili ng tamang tool para sa trabaho. Mayroong tatlong pangunahing paraan ng pagpapayo. Directive, ito ay isang direktang diskarte na nakatuon sa solusyon kung saan ang pinuno ang namumuno, kinikilala ang problema, at nagbibigay ng malinaw na paraan ng pagkilos. Isipin ng isang doktor na nag-diagnose ng isang sakit at nagre-reseta ng paggamot. Ang pamamaraang ito ay mahusay na gumagana kapag limitado ang oras o kapag ang isang sundalo ay nangangailangan ng matatag na patnubay.
Noon directive, inilalagay ng diskarteng ito ang sundalo sa upuan ng driver. Ang pinuno ay kumikilos bilang isang facilitator, tinutulungan ng sundalo na tuklasin ang kanilang mga damdamin, tukuyin ang kanilang sariling mga solusyon, at responsibilidad para sa kanilang mga aksyon. Mag-isip ng isang therapist na gumagabay sa isang kliyente sa pamamagitan ng pagtuklas sa sarili. Ang diskarte na ito ay perpekto para sa mga personal na isyu o kapag ang isang sundalo ay kailangang bumuo ng kanilang sariling mga kasanayan sa paglutas ng problema. Combined, pinagsasama nito ang mga elemento ng parehong direktiba at didirektiba ng mga diskarte, na nagbibigay daan para sa kakayahang umangkop at iangkop ang pagpapayo sa mga partikular na pangangailangan ng sundalo. Ito ay tulad ng isang hybrid na sasakyan, makukuha mo ang pinakamahusay sa parehong mundo, depende sa sitwasyon. Basic Counseling Skills, the Art of Communication. Pangunahing kasanayan sa pagpapayo, ang sining ng komunikasyon. Ang mabisang pagpapayo ay nangangailangan ng pagmaster ng tatlong mahalagang kasanayan. Listening and watching, pakikinig at panunood, bigyang pansin ang sinasabi ng sundalo at kung paano nila ito sinasabi. Ang kanilang lengguwahe ng katawan, tono ng boses, at mga ekspresyon ng mukha ay maaaring magbunyag ng kasing dami ng kanilang mga salita. Ang aktibong pakikinig ay susi panatilihin ang eye contact, tumango paminsan-minsan, at iwasang makagambala. Tandaan, kung minsan ang pinakamakapangyarihang bagay na maaari mong gawin ay ang dumalo at makinig. Responding. Pagtugon, ipakita sa sundalo na nakikinig at naiintindihan mo sila. Magtanong ng mga paglilinaw na tanong, ibuod ang kanilang mga alalahanin, at mag-alok ng mga bagong pananaw. Isipin mo itong parang isang laban sa tennis, kailangan mong panatilihing nasa laro ang bola sa pamamagitan ng pagtugon ng may pag-iisip at nakabubuo sa sinasabi ng kausap. Guiding. Paggabay, tulungan ang sundalo na magtrabaho sa proseso ng paglutas ng problema. Gabayan sila sa pamamagitan ng pagtukoy sa problema, pangangalap ng impormasyon, paggalugad ng mga solusyon, at paggawa ng desisyon. Isipin ang iyong sarili bilang isang compass na tumutulong sa kanila na mag-navigate sa kanilang paraan sa isang mahirap na sitwasyon. Ang 7 hakbang ng paglutas ng problema, isang roadmap para sa patnubay. Para epektibong gabayan ang iyong mga sundalo, gamitin ang 7 hakbang ng paglutas ng problema. Kilalanin ang problema, ano ang issue sa kamay. Mang-alap ng impormasyon, ano ang mga katotohanan at detalyeng nakapalibot sa problema. Bumuo ng mga kurso ng aksyon, ano ang mga posibleng solusyon. Suriin at ihambing ang mga kurso ng pagkilos, ano ang mga kalamangan at kahinaan ng bawat opsyon. Gumawa ng desisyon, piliin ang pinakamahusay na paraan ng pagkilos. Gumawa ng plano, balangkas ang mga tiyak na hakbang na kailangan para ipatupad ang desisyon. Ipatupad ang plano, kumilos at sundin ang napiling solusyon. Tandaan, ang pagpapayo ay hindi lamang isang gawain, ito ay isang pagkakataon upang kumonekta sa iyong mga sundalo, maunawaan ang kanilang mga hamon, at tulungan silang umunlad. Sa pamamagitan ng pagmaster ng mga kasanayang ito, magiging mas epektibo kang pinuno at bubuo ng mas malakas, mas matatag na koponan. Mga benepisyo ng pagpapayo, higit pa sa paglutas ng problema. Ang isang well-structured na programa sa pagpapayo ay nag-aalok ng maraming benepisyo. Mas matibay na chain of command, bumubuo ng tiwala at kaugnayan sa pagitan ng mga pinuno at sundalo. Mga malinaw na patakaran, tinitiyak na nauunawaan ng lahat ang mga patakaran at inaasahan. Reinforced standards, pinapanatili ang mataas na antas ng pagganap at disiplina. Mga nabawasang alingawngaw, ang bukas na komunikasyon ay lumalaban sa maling impormasyon at haka-haka. Kinikilalang tagumpay, kinikilala at ipinagdiriwang ang mga tagumpay ng individual at pangkat. Feedback sa mga aksyon, nagbibigay ng nakabubuo na pagpuna at gabay para sa pagpapabuti. Nilinaw na prioridad, tinitiyak na ang lahat ay nakahanay sa mga layunin at layunin ng unit. Walang sorpresa, pinapanatiling alam ng lahat ang tungkol sa mga paparating na pagbabago o hamon. Pagbabahagi ng impormasyon, nagbibigay ng platform para sa pagbabahagi ng mahalagang impormasyon at mapagkukunan. Pagbuo ng mga responsableng subordinate, nagbibigay ng kapangyarihan sa mga sundalo na angkinin ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad. Ang proseso ng pagpapayo, isang roadmap para sa tagumpay.
Ang proseso ng pagpapayo ay isang nakabalangkas na diskarte sa pagtulong sa mga sundalo na malutas ang mga problema, makamit ang mga layunin, at maabot ang kanilang buong potensyal. Binubuo ito ng 4 na pangunahing yugto. Tukuyin ang pangangailangan, kilalanin kapag ang isang sundalo ay nangangailangan ng pagpapayo, kung ito ay para sa isang isyu sa pagganap, isang personal na problema, o gabay sa karera. Maghanda, magtakda ng oras at lugar para sa sesyon ng pagpapayo, mang-alap ng may katuturang impormasyon, at planuhin ang iyong diskarte. Pag-uugali, buksan ang sesyon sa pamamagitan ng pagtatatag ng kaugnayan, talakayin ang isyu sa kamay, at bumuo ng isang plano ng aksyon ng magkasama. Follow-up, regular na mag-check-in kasama ang sundalo upang makita kung paano sila umuunlad at magbigay ng karagdagang suporta kung kinakailangan. Tandaan, ang pagpapayo ay hindi isang beses na kaganapan, ito ay isang patuloy na proseso na nangangailangan ng pangako, empatiya, at isang tunay na pagnanais na tulungan ang iyong mga sundalo na magtagumpay. Sa pamamagitan ng pagiging dalubhasa sa sining ng pagpapayo, hindi ka lamang magiging isang mas mahusay na pinuno ngunit bubuo ka rin ng isang mas malakas, mas magkakaugnay na unit na handang harapin ang anumang hamon. Mentorship, the legacy of passing on the torch. Mentorship, ang pamana ng pagpasa sa sulong. Ang mentorship ay hindi lamang isang buzzword, ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagbuo ng mga magiging pinuno. Ito ay ang pagpasa ng tanglaw mula sa isang henerasyon ng mga mandirigma patungo sa susunod, isang pamana ng kaalaman, karanasan, at patnubay na nagpapalakas sa hukbo ng Pilipinas. Ang mentorship ay isang voluntaryong relasyon sa pagitan ng isang mas may karanasan na individual, ang tagapagturo, at isang hindi gaanong karanasan, ang mentee. Ito ay hindi tungkol sa pagbibigay ng mga utos o pagpapatupad ng disiplina, ito ay tungkol sa pagpapaunlad ng personal at propesyonal na paglago sa pamamagitan ng paggabay, suporta, at mga nakabahaging karanasan. Isipin ito na parang isang dalubhasang manggagawa na kumukuha ng isang apprentice, na nagbabahagi ng kanilang kaalaman at kasanayan upang matulungan silang maging isang bihasang artisan. Ang kapangyarihan ng koneksyon, higit pa sa pamumuno. Bagamat ang mabuting pamumuno ay natural na nagpapaunlad sa mga sundalo, ang paggabay sa pagtuturo ay nagpapatuloy sa isang hakbang. Ito ay isang mas malalim, mas personal na koneksyon na binuo sa tiwala at paggalang sa isa't isa. Ang isang tagapagturo ay hindi lamang isang superior, sila ay isang tiwala, isang gabay, at isang mapagkukunan ng inspirasyon. Pagpapanatili ng mentorship, isang pangako sa kinabukasan. Ang mentorship ay isang pangmatagalang pamumuhunan sa hinaharap ng Philippine Army. Nangangailangan ito ng dedikasyon, pasensya, at pagpayag na ibahagi ang iyong pinaghirapang karunungan sa susunod na henerasyon. Bilang isang tagapayo, hindi mo lang hinuhubog ang mga individual, hinuhubog mo ang kinabukasan ng ating sandatahang lakas. Mga pangunahing katangian ng mentorship. Ang mentorship ay hindi isang formal na programa, ito ay isang organikong relasyon na binuo sa tiwala, paggalang, at isang nakabahaging pangako sa paglago. Narito ang ilang pangunahing katangian. Voluntary, kusang loob, parehong kusang lumahok ang mentor at mentee. Developmental, pag-unlad, nakatuon sa paglaki at pag-unlad ng mentee. Relationship-based, nakabatay sa relasyon, itinayo sa tiwala, paggalang, at bukas na komunikasyon. Non-judgmental, non-judgmental, isang ligtas na lugar para sa pag-aaral at paggawa ng mga pagkakamali. Tailored, pinasadya, na-customize sa mga individual na pangangailangan at layunin ng mentee. Mga NCO bilang mentor, gumagabay sa mga opisyal sa hinaharap. Ang mga nakatataas na NCO ay may maraming karanasan upang mag-alok ng mga batang opisyal. Maaari silang magbigay ng mahalagang mga pananaw sa pamumuno, pagsasanay, at mga nuances ng kultura ng militar. Maraming matagumpay na opisyal ang nag-uugnay sa kanilang tagumpay sa patnubay at suporta na kanilang natanggap mula sa kanilang mga tagapayo sa NCO. Pagbuo ng mas malakas na hukbo, ang kapangyarihan ng mentorship. Ang mentorship ay isang makapangyarihang tool para sa pagbuo ng isang mas malakas, mas epektibong Philippine Army. Sa pamamagitan ng pamumuhunan sa pagpapaunlad ng ating mga magiging pinuno, tinitiyak natin ang patuloy na tagumpay ng ating mga misyon at ang pangangalaga sa ating mga pinahahalagahan. Kaya, habang sumusulong ka sa iyong karera sa militar,
Isaalang-alang ang pagkuha ng papel ng isang tagapayo. Ibahagi ang iyong kaalaman, ang iyong mga karanasan, at ang iyong hilig sa serbisyo. Sa pamamagitan ng paggabay at pagbibigay inspirasyon sa susunod na henerasyon, mag-iiwan ka ng pangmatagalang pamana at tutulong sa pagbuo ng mas magandang kinabukasan para sa ating sandatahang lakas at sa ating bansa. Kaya't mayroon ka, mga magiging leader. Ang landas sa pagiging epektibong pinuno ay hindi lamang tungkol sa pag-uutos, ito ay nagsisimula sa mastering ang sining ng followership. Natutunan mo na ang mga katangian na gumagawa ng isang mahusay na tagasunod ay ang parehong mga katangian na gagawin kang isang malakas na pinuno, inisyatiba, kritikal na pag-iisip, katapatan, at lakas ng loob na magsalita. Nakita mo kung paano hinubog ng mga katangiang ito ang pamana ng Philippine Army, mula sa matapang na scouts ng World War II hanggang sa mga piling scout rangers sa ngayon. Tandaan, ang pagiging mabuting tagasunod ay hindi tungkol sa bulag na pagsunod. Ito ay tungkol sa pakikipagtulungan, tungkol sa pag-unawa sa pananaw ng iyong pinuno at pag-aambag ng iyong mga natatanging kakayahan upang makamit ang misyon. Ito ay tungkol sa pagiging maasahang miyembro ng koponan, isang taong maaasahan ng iyong mga kasama kapag naging mahirap. Sa pagtungtong mo sa iyong mga tungkulin bilang mga NCO, ang gulugad ng Philippine Army, pasan mo ang bigat ng responsibilidad sa iyong mga balikat. Ngunit tandaan, hindi ka nag-iisa. Nasa iyo ang suporta ng iyong mga kapwa-sundalo, ang patnubay ng iyong nakatataas, at ang di natitinag na diwa ng sambayanang Pilipino sa likod mo. Ang iyong dedikasyon, ang iyong mga kasanayan, at ang iyong pangako sa kahusayan ay hindi lamang magtitiyak ng iyong sariling tagumpay ngunit makakatulong din sa mas malaking misyon ng paglilingkod sa ating bansa. Kayo ang mga tagapag-alaga ng ating kalayaan, ang mga tagapagtanggol ng ating bayan, at ang mga tagapagdala ng sulong ng ipinagmamalaking pamana ng militar ng ating bansa. Kaya, humayo ng may kumpiyansa, yakapin ang mga hamon sa hinaharap, at laging tandaan na ang iyong paglalakbay bilang isang tagasunod ay ang unang hakbang tungo sa pagiging isang leader na nagbibigay inspirasyon, nag-uudyok, at nagbibigay kapangyarihan sa iba upang makamit ang kadakilaan. Nasa iyong mga kamay ang kinabukasan ng Philippine Army.